Dakila o Diyos sa aming mga buhay, habang aming angkin ng tagumpay sa oras na ito, O Diyos, salamat sa iyong banal na presensya. Amin pong ibabalik ang pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyo lamang, Ama, aming Panginoon Jesucristo. Lahat magsabing Amen. Praise God. Purihin po ang ating mag-iisang Diyos na buhay. Amen. At before kayo upo, kamay mo yung katabi, sabi mo, it is finished. Amen. Praise God. Ang ganap na tagumpay ni Jesus, mga kapatid. Amen. Atin po itong himahimayin, tatalakayin po natin ang mga salita po ng ating Panginoon. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Marami sa atin, parang binaliwala yung salita ng Diyos, pero napakahalaga po na maiintindihan po natin na ang salita ng Diyos ay banal. No? Sa simula ay ang salita at ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So dapat natin itong intindihin. Kasi Diyos ito na makikipag-usap sa atin. No? Depende kasi kikilos ang Diyos sa buhay mo kung paano mo siya naiintindihan. So kung hindi mo masyadong naiintindihan ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi mo rin masyadong matatanggap kung ano ang gusto ng Diyos na ipagkaloob sa iyo. Amen. Dalawang bagay yung pag sinabi natin finish. Pag tapos na, parang una, mayroong negatibo. Wala na, tapos na tayo, school na tayo, finish na. Pero sa isang banda, yung positibong mga bagay, mga kapatid, amen, kapag sinasabing finish na, tapos na, ibig sabihin, nagtatagumpay na tayo, nasa finishing line na po tayo. Pero itong sinasabi ng ating Panginoon dito sa huling sinasabi niya before niya isinuko ang Espiritu sa Diyos, mga kapatid, sa Juan 19:30, Juan 19:30, nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya na ganap na. Itinungo niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. So kung titingnan mo yung senaryo, kung nanonood kayo ng mga pelikula sa Netflix, sa YouTube, pinanood yung mga kapatid yung Life of Christ, yung crucifixion ni Jesus Christ, yun yung pinakahuling binigay sa kanya. Nung sinabi niya, I am thirst, nauuhaw ako. So literal, mga kapatid, na binigyan siya ng tubig dahil wala namang tubig doon, mayroon doong alak, spong, at sinausaw yung espongha, at inilagay doon sa kanyang labi, mga kapatid. No? At kung babasahin natin, maasim na alak. So, kung babalikan natin, yung mga sinasabi po, yung city palabra na sinasabi po, 7 words na sinasabi ni Jesus Christ before siya give up niya ang kanyang buhay dito sa lupang ito, mga kapatid. Because Jesus Christ is human. Tandaan niyo yan. Kagaya sa atin. Si Jesus Christ tao. Pero hindi siya tao lamang. Intindihin niyo kasi niya, magkamali kayo, hindi, Diyos din si Kristo. Hindi po. Si Kristo ay tao. Kasi ang Diyos hindi naman namamatay. No? Jesus Christ is the image of the invisible God. The firstborn of all the creation. Kaya nga sa simula pa, nasa isip na ng Diyos si Kristo. Before pa ginawa ng Diyos ang tao, nasa isip na ng Diyos si Kristo. Kaya nga, in the beginning was the Word. The Word means logos, thought, concept.
simula pa lang nasa isip na ng Diyos na ang tao magkakasala, si Adan at saka si Eva, at ang sangkatauhan ay magkaroon ng sumpa ng kasalanan, at walang ibang pwedeng magtubos nito kundi ang banal na dugo, the precious blood of Jesus Christ. Amen. At nasa isip na ng Panginoon. Before ka pa nagkasala, before ka pa nagkamali, nasa isip ka na ng Diyos. Kaya sikan last words na sinabi ni Jesus Christ, na uuhaw ako. Bakit siya nauuhaw? Ang mga tao kasi nakafocus lang sa mga bagay dito sa mundong ito. May kausap ako. Palagi tayong focus dito kung ano yung mga bagay na gagawin natin. In fact, kung susundin natin yung tinatawag na solusyon na sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita, hindi tayo maghihirap. Pero dahil hindi natin sinusunod, patuloy tayo naghihirap. No? Anong sabi ng Matthew chapter 6? Verse 33, unahin ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, walang exempted doon. Lahat ng bagay na gusto mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Ano ang dapat unahin natin? Kanyang kaharian. Kanyang katwiran. Pero baliktad tayo, inuuna natin yung mga bagay na hahanapin kaysa sa kanyang kaharian. Kaya nahirapan tayo. Sino nagpapahirap sa iyo? Diyos, hindi. Ikaw. Paulit-ulit na siniselebrate ng mundo. 1/4. 1/4 sa mundo. Kasi, kundi na namang Kristiyano eh. 1/4 sa mundo. Nagsiselebrate kasi majority niya Islam, Buddhist, Hindu. Yung dapat communism, walang Diyos. Atheist. 1/4 sa buong mundo, nagsiselebrate palagi. Nahirapan si Kristo, ipinako sa cross, namatay, inilibing, nabuhay magmuli. Pero hindi natin naiintindihan ang totoong essence doon. Kaya nga, patuloy tayo mga kapatid na nahihirapan. Bakit? Kasi baliwala sa atin yung salita ng Diyos eh. Mas memorize natin yung mga kanta. May kausap ako? Kaya nga, ang Book of Psalms, song yan eh. Hindi ko naman sinabi sa inyo, i-memorize yung Bible. Pero dapat mga kapatid, yung salita ng Diyos, pamilyar natin. Kasi kikilos lang ang Diyos kung paano natin ito naiintindihan, kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, doon lang kikilos ang Diyos. Parang pinag-aralan mo yan. Kung ano ang pinag-aralan mo, yun lang yung masasagot mo. Yung iba doon, hula-hula lang yun. Na kung hindi ka nag-aaral, anong may sasagot mo? Kapag nahirapan ka sa buhay, ano ang solusyon mo? Kapag may problema ka, ano ang solusyon mo? Kapag may pagsubok ka, ano ang solusyon mo? Salita ng Diyos. Kaya yung nagsalita siya, nauuhaw ako. Binigyan siya ng maasin na alam. Hindi naman yung literal na uuhaw siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Na uuhaw ang ating Panginoon, amen, sa mga tao, amen, praise God, na maglingkod sa Kanya. Can you imagine, 3.5 years, tinuruan niya ang kanyang mga alagad, kasama niyang kumain, kasama niyang naglalakbay, nakikita ng mga alagad niya kung paano gumawa ng milagro ang Panginoon, paano niya pinag-pray ng patay, mabuhay, mga kapatid, paano niya ang mga bulag makakita, ang mga lumpo nakakalakad, mga
mga kapatid ko, visible in their eyes. Talagang nakikita nila kung anong milagro. Kung paano niya pinakain yung 4,000, 5,000, liban pa sa mga bata at mga babae. Ibig sabihin, libo-libo yung pinakain ng Panginoon. Pero kahit isa, walang nagrally para humadlang mga kapatid na ipako sa krus. Kasi namumuo yung fear ng bawat isa. Kaya nauuhaw ang Panginoon. Kagaya sa panahon natin ngayon, uhaw na uhaw ang Panginoon. Imagine ninyo, every Sunday lang tayo nagigiling sa salita ng Panginoon, inaanto ka pa. Hindi ka pa nagigiling. Do you see, amen? Matapos matanggap ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na, it is finished. Tapos na. At ininungo ng kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Sa krus, idineklara ni Jesus Christ na tapos na. It is finished. Dineklara na niya, tapos na. Anong ibig sabihin? Hindi ito wakas, ito ay tagumpay. Kaya nga, sinabi ko sa inyo kanina, dalawa po ang ibig sabihin ng finish. May negative na connotation yan or positive. Sinasabi mo, Mike, finish na, wala. Tapusan ko na. End ko na to. Tapos na ako. Pero sa kabilang banda, Brother Ronel, pag sinabi mo, finish na, tinapos na ng Panginoon, amen, ang kapangyarihan ng kasalanan at binuksan niya ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Bakit? Kasi dito sa mundong ito, mga kapatid, lagi nating tandaan, ang ending talaga natin, kamatayan. Kaya sabi nga ni Sister Grace, tatagal kong nakikinig sa iyo, Pastor, dito ko naiintindihan na yung rapture theory hindi pala totoo. Mas totoo na mamamatay tayo. Diba, lagi kong sinasabi, tinuturo ko yun sa inyo. Majority ng mga pastor nagtuturo, lalo na ngayon, nung COVID, sino bang nag-iisa lang na nangangaral, mga kapatid, huwag kayong makikinig sa mga bulaang mga ngaral. Na naglagi na sasabi, babalik ng Panginoon, ito na, COVID na, ito na. Pinagbawalan natin magsimba. Ito na, katapusan ito. Mag-rapture na. Sino nagsasabi? Sino nangangaral palagi? Matatapos itong pandemic na ito. Magiging bulangan lahat ng mga mangangaral na yan. Natapos ang pandemic. Ngayon, may hinaharap na naman tayo. Crisis, oil crisis. Yun naman nakikita mo sa Facebook. Hindi na yung mga mangangaral. Tinatakot na naman yung mga kapatiran. Yung mga kapatiran, din emosyonal. Pagkatapos nun, umiiyak-iyak sa church, paglabas nun, ang ugali, ganun pa rin. Chismosa pa rin. Masama pa rin yung espiritu. Anong dapat ating panghawakan? Juan 11:25. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay. Sabihin ko sa iyong katabi, mamamatay ka, huwag mo na kayo. Kinatatakutan ng tao kamatayan eh. Maging yung father ko, handang-handa na mamatay. Pero at the end, oras na lang bago sa mamatay, tinanong niya ako, doon, okay kaya, binta natin yung lupa natin, magpagamot ko sa Cebu. Kasi ako yung muli niyang kausap eh. Ang tao talaga gusto pa rin mabuhay. Kaya nga, tiba-tiba yung mga tiba-tiba yung mga, hindi nyo napapansin ngayon, dumadami yung dialysis center, mas marami pa sa hospital. Bakit? Mahilig kayo sa chichirya, mahilig kayo sa soft drinks, mahilig kayo sa mga alak.
Pag nagka-diabetes kayo, mataas yung sugar niyo, mataas yung high blood niyo, tataas, tatamaan yung kidney niyo, masaya si dialysis center. O, sino sisihin natin? Demonyo. Wala namang kinalaman ng demonyo yun. Kakakawan mo yun. Di ba? Pero, huwag tayong mag-alamay. Mamamatay naman talaga tayo. Kaya nga ipinakita ng Panginoon kung paano siya naghirap, paano siya pinahirapan, ipinako sa krus, mga kapatid, amen. Namatay, inilibing, pero pagkatatlong araw, ikatatlong araw, mga kapatid, anong sabi niya? Nabuhay sa magmuli. At hindi maunawaan ng mga Pariseo yun. Yun yung sinisigaw ng mga Pariseo. Sira ulo yung Jesus na yan. Imagine mo, sinabi niya, nasirain yung templong ito sa ikatlong araw ay itatayo ko. Bakit? Kasi nasa isip ng mga tao, mga relihiyoso mga tao, puro literal. Hindi nila alam na tinutukoy niya yung kanyang sarili na templo. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Sirain itong templong ito sa pangatlong araw. Babangon ako ulit. Kasi very literal yung mga tao. Ang paglilingkod natin minsan steril, literal. Kapag hindi ka nagiging spiritual, hindi mo maintindihan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka masaya. Kaya mas gugustuhin mo, sana mabalik na lang Panginoon, sana mag-rapture naman. Kaya nagdidebate yung mga pastor eh. Kailan mo mag-rapture? Before tribulation? O in the middle of tribulation? Or after tribulation? Yung ibang mga takot, mag-rapture na raw before ang tribulation. Yung medyo matapang-tapang, kalagitnaan ng tribulation, doon mag-rapture. Yung mga matatapang, mag-tribulation muna, magkaroon muna ng matinding kapigatian bago po tayo kukunin ng Panginoon. Maling biblical interpretation. Ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin niyan judgment. Language yan ng Biblia, coming of the Son of Man, coming in the cloud, coming of the Son of Man. The word coming means judgment. Hindi yan literal. Parang yung sinabi ng Panginoon, sirain itong templong ito, pangatlong araw, babangon ako, ibabangon ko yan. Ang mga Pariseo, literal yung pagtingin nila. Bakit? Hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos. Kaya pinako sa krus. Bakit? Sinabi niya, ako ang pagkabuhay muli. Naririnig ng mga chismosa. Hindi ka yan, nagpaka-Diyos yan. Diyos lang ang pwedeng mangako yan. Si Kristo, tao, kagaya natin mga kapatid, pero naintindihan niya ang salita ng Ama na tinanggap niya. Kaya nga tayo, sinabi ng Juan 1:12, sa lahat sa inyo na tumatanggap, naniniwala, bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magiging anak kanya. Kagaya kay Jesus Christ. Walang kaibahan kay Jesus Christ, kaya nga katawan tayo ni Kristo eh. Walang nangangaral ng ganun, kagaya sa pinapangaral natin. Bakit? Hindi nila naintindihan yun. Tayo ngayon, katawan tayo ni Kristo. Tayo yung Kristo ngayon. Tayo yung kamay ni Kristo kasi hindi na po physical si Kristo. Kaya nga, ang ulo ng iglesia, sino? Si Kristo. Sino kanyang katawan? Tayo. Sino ngayon ang kamay ni Kristo? Sino ngayon ang mata ni Kristo ngayon? Sino ngayon ang bibig ni Kristo na nangangaral? Sino ngayon ang paa na humahayo kung saan mayroong mga nangangailangan? Ang mga anak ng Diyos. Hindi na po bababa ang Panginoon para pupunta pa sa bahay nila, Generos. Ang liit pala ng bahay mo, Generos. Palalakihin ko.
ganun. May kausap ako. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay muli. So anong dapat ating katatakutan? Kaya lagi kong sinasabi, kung dito sa mundong ito, hindi ka pagkalooban kung ano mang hugis ang ginawa ng Diyos sa iyo, tanggapin mo yun. Ako tanggap ko eh. Tanggap ko. Kung ano yung disenyo ng Diyos sa akin, tanggap ko yun. Ang problema sa atin, yung acceptance. Kasi yung pattern naman, hindi tayo. We are just a clay. Kaya nga nai-stress tayo, kaya nga nagkakaproblema tayo kasi may mga desire tayo, may mga isip tayo na hindi naman isip ng Diyos. May mga gusto tayo na hindi naman gusto ng Diyos. May mga plano tayo na hindi naman plano ng Diyos. Kaya ano dapat natin gawin? Magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, tinig kayo, sayo natin, bagamat, not masabing bagamat, siya'y mamamatay. Lino. Pero pag sinabi, siya'y manarapture. Paghanapan mo, sige nga, basahin mo from page to page yung Biblia kung may rapture ba. Wala. Eh bakit mo doktrina yan? Kaya kasi panatakot yung mga tao eh. False prophet ka. Saan dyan ang salita ng Diyos na may rapture? Mamamatay ka. Hinahamon ko yung mga pastor lahat eh. Sige lahat tayo. Kung sino unang kukunin ng Diyos tayo, malalaman naman natin pag namatay tayo. Totoo nga. Lahat ng doktrina ni Jesus Christ, ang tao talaga mamamatay. Kaya ang doktrina ng Diyos na, di kukunin mo na kita, hindi ka ba mamatay? Sino may sabi nun? Unang doktrina ni Jesus Christ, Juan 11:25. Huwag kayong mag-alala, kahit na tayo ay mamamatay, mabuhay tayo magmuli. Luke chapter 16, anong doktrina ng Panginoon? There is a rich man and the name Lazarus. They both live, mga kapatid ko. Iba-iba lang yung sinabi ng buhay nila. May mayaman, mayroong mahirap. Pero anong sabi ng Biblia? Mayroon bang na-rapture? Pareho silang namatay. Kaninong doktrina yan? Kay Jesus Christ, hindi doktrina yan ni Pastor Don. Ano bang doktrina ni Jesus Christ? Revelation chapter 20 verse 12. Nakita ni Juan ang mga patay, maliliit at mga malalaki, kilala at hindi kilala, nakatayo sa trono ng Diyos at ang lahat ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa, mabuti man o masama. Ano ibig sabihin? Lahat talaga tayo, Brother Samuel, mamamatay. Kaya nga ayusin natin yung paglilingkod natin dito. Kasi nakatala yan. Kung tayo dito may CCTV, pag wala ako dito, nakikita ko sinong inaantok, sinusong ko eh. Ini-screenshot ko, i-post ko nga sa ano eh. Kaya alam na alam ko, walang nakaupo dito eh. Kahit wala ako dito eh, nakikita yan sa CCTV. Alam na alam ko yung ginagawa niyo dito. Lalo pa ang Panginoon. Naka-record lahat yan. May kausap ako. Kahit hindi alam, hindi mo alam, naka-record ka. Alam mo yung, alam ng Diyos kung anong sikreto mo. Would you see, amen? Kaya huwag kang matakot sa pagsubok o kamatayan sapagkat ang tagumpay sa krus ay siya ring nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Lagi niyong tandaan, no servant is greater than his master. Kung si Kristo nahihirapan, bago niya nakamit ang tagumpay, mahihirapan din tayo. Minsan kasi gusto natin yung hayahay lagi. Alam niyo yung hayahay? Gusto natin kukuya-kuya-kuya ka lang.
Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Would you see amen? Dapat seryosuhin natin. Kasi dipindi kasi siya, mag-request ka sa Panginoon yan eh. Kung papayag siya, ay maganda. Pwede mo i-request yan, Panginoon, gusto ko naman. Maranasan ko naman yung kunting masaya. Eh, kung emosyonal ka, mga pang emosyonal, Panginoon, hanggang mamatay ako, gusto ko malungkot ako. Hindi, malungkot ka. Problema no. Request mo yun eh. Yung mga pang emosyonal. Depende yan sa'yo. Eh, sa Bible, Juan 16:33. Nang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang, nagmasabi upang, sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Kanino lang tayo magkaroon ng kapayapaan? Sa Kanya lang. Eh, wala kayong makikita ditong karatula eh. Wala tayong pinupromote dito kung anong grupo natin. Sino dapat i-promote natin? Si Jesus Christ. Magtatanong siya, anong religion? Jesus Christ po. Sa SIP lang naman yung anong mga pangalan. Yung mga leader ngayon na pag hindi kayo papasok sa grupo namin, hindi kayo maliligtas, ito lang ang sasakyan para makapunta kayo sa langit. Kaya kung hindi kayo dadalo sa ating pagtipon-tipon, kailangan magbabayad kayo ng ganito. Pag hindi kayo makapasok sa ating pagtitipon, hindi kayo maliligtas. Anak ng balbakok. Wala namang problema yan, nagbibigay naman tayo. Pero pipilitin mo yung tao, kawawa naman yung iba na wala. Hindi kaya sa atin dito, may natitisod na eh. Dito mga kapatid, wala pong sapilitan. May bibigay ka, wala, okay lang yun. Walang problema dito. Pero kailangan kong magsasabi na magbigay kayo. Bakit? Doon kayo pagpapalain eh. Kung hindi ka naman magbigay, pagpapalain ka pa rin. Para sunod, kapabigay ka. Pero kung hindi man, walang problema. Walang problema dito. Makakakain ka pa rin. Kahit hindi ka nagdala ng baon, makakakain ka. Dala mo kayo ng baon? Pero dito, kaya ang Panginoon, sabi ng Panginoon, Pedro Juan, kaya dito. Budas, di susudas na kidala ng pera. Das, magkano gagastos natin, pagkainin natin ito. Sabi ni Lord, mauubos po doon natin yan, Panginoon. Isang taon na sweldo namin, kahit pagkainit yan. Diba? Normal sa tao yun, reklamador. May kausap ako? Kailan tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kapag tinanggap natin si Kristo. Sa sanglibutan, ano sabi niya? Ay mayroon kayong. Lakasan natin, mayroon kayong. Ba't kayo nagreklamo? Mayroon talaga tayo kahirap. Ngayon, masaya ka lang. Pag naubos yung sweldo mo, tipid-tipid ka lang naman. Di ba? Ganun lang naman yun. Masaya ka, nag-aircon. Pagdating ng bill, ang laki pala. Eh, ganun eh. May kahirapan talaga. Gusto mo kayo maglakad, o di magsasakyan ka. O, ngayong Tuesday, 170 na ang visit. Sa 130, sa Maynila, nandun ako nung nakaraan, 144, 145. Yung Caltex Shell. Taas na. Oo. Diba? Wala tayong magagawa, kundi manalangin tayo sa Panginoon.
Hindi man natin pwedeng sisihin kahit sino. Wala tayong magawa. Ganon ang gobyerno natin. Ganon ang mundo. Kasi sinabi na ng Panginoon eh, sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Pero huwag niyong kalimutan, sinabi rin ng Panginoon, ako ang buhay at kasaganahan. Doon mayroong kahirapan, pero sinabi rin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, ako ang buhay at kasaganahan. Sino mang mananampalataya sa akin, kahit kayo naghihirap, kayo lumalakas. Bakit? Sinabi ng Panginoon, lakasanin niyo ang inyong loob. Sabihin mo sa iyong katabi, lakasan ang loob mo. Hinihina. Lagi ka na lang, noon ka ng balita, kaya mas mabilis na yung cellphone mo laging tinitingnan. Matalas na naman. Nag-iang ka, Diyos ko. Kaya ano gagawin natin? Lakasan natin yung loob natin. Ngayon nga, matindi na ang diesel, pabango na kayo. Pag may nakaganon ka ng mga diesel, ang mahal mo tinalo na ang pabango na dumalo na. Diesel na kayo. Patak-patak, ang mahal na. Pero, salamat sa Diyos, may mga salita siya. May kausap mo. Ano ang salita niya? Lakasan nyo lang ang loob nyo. Diba? Bakit lakasan natin ang loob natin? Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lahat ng paghihirap, lahat ng problema, lahat ng mga pagsubok dito sa sanlibutan ito, huwag kang mag-alala. Bakit? Tinapos na ng Panginoon. It is finished. Tapos na. Tinayin ko na ang sanlibutan ito. Lahat masabing, manalig ka. Sabi mo sa iyong katabi, manalig ka. Manatiling tapat. At lumakad ng may pag-asa. We have always hope. Why we have always hope? Because Christ died, amen, and rose again. Kaya tinawag yung salita ng Diyos na Ebanghelyo, Gospel. Ano ibig sabihin ng Gospel? Good news. Bakit good news? Kung paano si Kristo namatay, inilibing at nabuhay magmuli, ganun din tayo. Anong dapat nating katatakutan? Kaya yung iba, mahihina ang utak. Kapag may mga ganito na, agad, naghahanap yan ng bundok. Mga kuwiba, punta na tayo doon. Bumabalik sa lumang panahon ng mga lumang bato. Nag-iipon ba sino ng mga dilata? Sa tingin mo kung nag-iipon ka ng maraming dilata at malalaman ka, nandiyan ka pala marami kang dilata, mapamatay ka pa muna. Diba? Naalala ko si Mother. Pag-uwi ko, pastor ako nun. Galing ako sa Misamis. Sabi ko, ano nangyari ba? Retire na ako, bakit? White cookie na. Bakit kung white cookie? Ano big sabihin ng white cookie? 2,000 lang yan, ba't ka natatakot? Turo eh. Y means year, yun year, 2002 key. 2, yung key means 2,000. Nag-aaway kami sa Bible school. Ano kung may tuki? May Diyos tayo. Diyos, amen? Sapagkat ang wakas kay Kristo ay simula ng buhay na
para sa atin mga kapatid. Sa kanila, katapusan na. Wala na. End of the world na. Mataas ng gasolina, diesel, mataas ng pagkain, walang patay mga trabaho, ano kaya mangyayari sa atin? Pero para sa ating mananampalataya, amen, ito'y simula ng tagumpay. Ganda ngayon, malapit, mabilis kang mamamatay. Bakit wala kang kain-kain? Kain ka ng kain, pag wala na makain, wala, patay. Anong problema? Di ba nabasa natin na kahit tayo ay mamamatay, anong sabi kanina? Juan 11:25, click mo nga rin. Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay, siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay. Ano sabi? Magkaroon ng buhay na walang hanggan, siya ay magbuhat. Amen? Minsan akala natin, walang finish na. Matay na pala. Matay na talaga siya. Ang saya kaya namatay na siya. Ito, namimiss natin, iniiyakan natin. Pero swerte ka na nagtagumpay na si bakit ang kamatayan, isang tagumpay. Philippians 1:21, for to be to live is Christ and to die is gain. Kailan ka lang magtatagumpay? Kapag tayo ay namamatay. Pero ayaw natin minsan eh. Hindi mo mamatay pa. O di bahala ka. Hindi ka pala mamamatay. Di ba may pinto ko sa inyo? Mayroon isang tribo. Nananalangin sila kasi halos araw-araw may namamatay sa kanila. Nananalangin yung pinaka-leader nila, Panginoon, pwede ba alisin mo ang sumpa sa amin na nawa, wala nang mamamatay sa amin. After 1 week, wala nang namamatay. Wala na. After 1 year, wala nang namamatay. 10 years, wala nang namamatay. 20 years, wala pa rin namamatay. 50 years, walang namamatay. 100 years, walang namamatay. 500 years, walang namamatay. Imagine niyo, halimbawa si mama ko, hindi namamatay. After 500 years, parang ng kahoy yan. Kita yung kahoy, yung balat ng kahoy. Sino nakakita kay Wangod? Yung kanyang kulubot dito, parang lang parang ng balat ng kahoy. Yung iba parang ng mga lumot. 1,000 years, hindi namamatay ang tao. Anong itsura ng tao 1,000 years, hindi pa rin namamatay? Eh kung kahit mayaman ka, pabatak yung mukha mo. Kaya tingnan mo yung mga may mga mayayaman, pababatak ng mukha. Di ba? Brother John. Pag tumatawa sila, yung mata hindi na kumitiroon eh. Yung lahat ng kulubot, nandito na. Imagine mo, 1,000, 2,000 years, wala pa rin nakamatay. Yung iba parang ng basahan. Yung iba parang ng mga ugat. Imagine mo yan. 10,000 years, wala pa rin nakamatay. Anong itsura ng mga tao mo? Yung mga mata malalalim na siguro. Eh kapag magmanda ka pa naman, ang aga mo matutulog, ang aga mo magigising. Wala ka namang ginagawa. Diba? Sino nga may kakailan na dito? Ganon na ganon, di ba? Naalala ko si Mama, alas 3 pa. Anong ginawa mo, Ma? Nagsaing. Nagsaing, alas 3 pa. Daling araw ka lang, nagsaing ka. Baka una yan pag agahan natin. Imagine nyo kung hindi kayo mamamatay.
Ilang beses na kayo magpalit ng pustiso niyan? Bakit? Paliit na ng paliit yung gungo ninyo. Yung kilagin ninyo, hindi nakasya yung pustiso. Maluwag na, matatanggal na. Kaya huwag kayong mag-alala. Did you see amen? Manalig lang tayo sa ating Panginoon. Tayo mga may kahirapan talaga. May mga pagsubok talaga. May mga suliranin talaga. Di kaya kinakailangan tayo maglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Iba yung aral ka eh. Pag aral ka, matindi yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pag hindi ka aral sa salita ng Panginoon, nervyoso ka, nervyosa ka. So, ano naman? Makita mo lang naman, grabe yung gasolina. Kahit-ata ka yan. Tapos naubusan ka pa ng gasol, 1.7 na ang gasol. Nandun ako sa butuhan, tataka ko, bakit po usok yung ano? Ano ginawa nyo dito? Nag-uuling na pala sa uling yung kailang panggatong. Bakit magkano nag-gasol dito? 1.8. E tayo, dependent na tayo sa gasol. Sa subdivision, bawal magsika. Wala na tayong magagawa. Kung wala na tayong mabili na gasol. Kakainin na natin yung bigas. Nalaki ng mga bulati natin, kakain-kain natin. Wala na natin pang-sain. Tataas na rin yung kuryente. O, gano'n talaga. Sinabi na ng Panginoon, sa sanlibutan ito, mayroon kayong paghihirap. Kaya, single ka. Gusto mo talaga mag-asawa, may paghihirap ka kayo. Sasakit yung ulo mo. Kaya yung mga artista, ayaw mo yun nila mag-anak. Pero ikot din yan. Eh, sabi ko sa asawa ko lubos-lubusin na natin. Kaya tingnan ninyo, parang barkada lang ni Mr. Jota, parang mga magkakapatid lang sila. Ako yung lolo nila. Sa kasama ko si Sabine, sabihin ng tindiran, ako mo sir. Anak ko yan, anak. Kaya lagi ko nagsusumbrero eh. Pag nagsombrero ako, parang si Derek Ramsey. Pag wala, parang si Pitbull Roco. Wala tayong magagawa yan. Mahal lang yan transplant, brother, sa likod. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Sabi ka ni Sir Jaja, ang ginawa mo? O dito lang kinahitan ko, bakit? Kasi mabilis tumumbo dito, ang hirap tumumbo eh. Kaya iniiwan ko ito, parang naman may hawak-hawakan mong buhok. Naghihirap na nga ang mundo, ikaw man, mahihirapan mo pa sarili mo. Ayos lang yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Para mag-enjoy ka. Itingin ka sa salamin, i-express ka na. Dapat masaya ka. Oo, yeah. Tumutubo ah. May pag-asa. Ano mo rin sila? Marami na tayo dito. At least, hindi na ako nag-iisa. But you see, amen? Mayroon talagang problema, mayroon talagang paghihirap, mayroon talagang mga sitwasyon na hindi maganda. Or tayo ay mamamatay. Yun yung pinaka-deep end doon. Pero matakot pa tayo? Hindi. Bakit? Tayo mga sumasampalataya, bagamat tayo ay mamamatay, mabuhay tayo muli. Would you see, amen? Huwag mo masyadong seryosuhin ang buhay dito. Ang dapat seryosuhin natin, yung darating.
lilipas din yan. Diba? Nagugutom ka, lilipas din yan. Pero nakaranas na mag-fasting. Diba? Pag nag-fasting tayo, parang gutom na gutom. Pero pag lahat na lang na maaamoy natin, pero pag nakakain ka na, wala na rin yung gano'n. Parang gano'n lang po. Wala tayong dapat na katakutan. Dahil dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya kapag na kay Kristo tayo, wala tayong dapat katakutan. Yung mga taga-Middle East nga pinagbabuwalan na daw sila na magsishare ng mga video na may mga bumba-bumba. Kasi nasisira yung image. Di lalo pa yung mga media pa naman masyadong exaggerated. Diyan na doon, okay lang naman eh. Kahit noon, gano'n naman, may mga bumba na rin yung mga. Yan, nandiyan si Sterkis, galing Israel eh. Mamaya pa yun, parang naman sasabog dyan, bumba na naman. Normal lang, parang tayo dito. Parang, Miss Nanbis, mula mo, kailangan si Nanbis dito. Ganun lang talaga po. Namamatay pa ng kapitbahay natin. Pero, anong sakit ka? Ganun tayo. Grabe. Lagi tayo ganun. Pero, kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat ipag-alala. Why? Dinaig na ng Panginoon lahat. Tandaan mo, kapag hindi mo papanahon, hindi mo papanahon. Tingnan mo, sa atin, nung COVID, ang dami kong kaibigan namatay. Oo, pastor, dami kong kaibigan namatay. Pati kalaban ko namatay. Ngayon, hindi pandemic, ganun din. After nga pandemic, may mga nananalangin sa akin na mamamatay na. Kaya dumalo ako doon sa isang leader na namatay. Takot na takot sila, kaya na multo ako. Nawakawakan nila ako, ikaw ba yan? Ako to, buhay pa. Kala nila, mamamatay na ako eh. Parang dami magiging masaya pag namamatay ako. Parang inaabangan na lang, mamatay na yan, mamatay na. Pag ikaw pa inaabangan na mamatay, tagal mo mamatay. Kaya sige ba, abangan mo mamatay, mauuna kayo. Kita-kita kami, ang lakas mo na ano. Hindi na sa akin, naghihina na pala ako. Parang daming gusto maghihina ako eh. Hindi pa paano ka buhay pa naman. Tsaka, iba yung dumaan ka ng sakit. Bakit? Kalkulado mo lang, bawal kunting lang. Pero pag hindi ka, kumpiyansa ka eh. Brother Ken, kumpiyansa, sarap nito pa. Nagtakan mo yun. Pero pag dumaan ka na lang medyo problema. Hindi kunti na lang. Kunting syuda. Kunti na lang. Baka sasakit na naman. Tingnan mo si Mamang. Doon kami sa Cebu, tumira ng lechon. Wheelchair sa airport. Buti na, nakatago si Mamang. Tinira niya yung lechon eh. Sabi ko, Mang, sabi niya, Pastor, ano yung gamot mo? Ito yung gamot. Bili ka ng gamot. Ito lang ang buhay. Would you see amen? Kaya nga, noong unang panahon, ang daming pinagbawal ng pagkain ng Panginoon. Ipatigas sa ulo ng mga tao eh. Yung taba, hindi yan pinapakain. Yung mga laman mo, hindi pinapakain. Yung mga crabs, hipon. Yung dalawang biyak lang ang paa, hindi yan pinapakain.
Yung mga pato, hindi ang pinapakain. Ayun, yung sarap atunting, kung ano-ano mga kinakain natin. Kain ka pa ng Vitamax, Dinuguan, kung ano-ano. Sige, pagpakasasak ka. Eh pag medyo matanda ka na, sabihin mo, walang iyan na itong timon mo ito. Sabihin ng timon mo, kinalaman ko sa'yo. Diba? Dinamay mo pa ako dyan. Alam mo naman, bawal yun eh. Woo! Nagpasabi, woo! Diba? Kaya huwag tayong maganda. Kinukondisyon ko lang yung isip nyo. Baka magkaroon ng kahirapan, hindi na tayo makapaglakbay. Wala nang gasolina, wala na lahat. Angkas na lang tayo kay Stelita. Stelita, hits! Ikita na yung Stelita sa Stelita. Pagkas! Ganun lang yun. Lakad. Diba? Multak kayo, nasa 12 to 13,000 ang multak. Triple na mahigit. Titignan mo, nagpagas na ako doon sa Mindanao eh. Kala ko, gas, 2,000. Yabang mo ngayon. Ba't ang bilis? Tapos din 2,000 mo siya. 12 liters. 144. Ganun kayo. Alam natin, walang pakialam yan kasi tayo lang naman yung ano. Mga anak natin, tuloy-tuloy pa rin yan. Video games, cellphone, aircon. Diba? Kapag bukas ng aircon, praise God. Pag pinapatay mo yung kapatid sino, masama ka ng tatay eh. Walang magagawa. Ganun lang talaga. Pag sila na naman, mararanasan na naman nila. Yun pala yung nararamdaman ng papa ko, ng mama ko. Ano lang yan? Panahon lang yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mag-aral kayo mabuti. Kasi mahirap pag wala kayo pinag-aral. Ang hirap ng buhay. Pero isa sa pinakamagandang gawin niyo, huwag niyong walain ang Diyos sa buhay niyo. Mananampalataya kayo sa Kanya. Amen. Kahit anong mangyari sa atin, mabubuhay tayo muli. Imagine niyo kung anong buhay muli. Lahat ng iniisip mong, sino nag-iisip ng saganang buhay? Sino nag-iisip? Kung hindi ba yan matupad dito, doon sa darating, matutupad yan. Di ba mga mayayaman lang naman yung sumakay ng mga aeroplano, sumakay ng mga spaceship na makikita nila kung ano ang galaxy. May mga ganun ngayon, nagbabayad sila. Makikita nila yung Mars. Di ba? Makikita nila yung Switzerland, magagandang lugar. Pero tayo nawala, wala talaga. Hanggang tingin na tayo, nandun pala sa bakasyon. Pero pagdating sa pangalawang buhay, yun ang sabi ng Panginoon, nung nagtanong yung mayaman, bakit nandyan yan sila sa hall? Bakit ako mayaman ako? Bakit siya nandyan dyan? Bakit ako nandito? Anong sabi ni Abraham? Nung panahon na mayaman ka, nasa sayo mo lahat. Si Abraham wala kasi Lazaro walang-wala. Kumakain lang na ito namang tira-tira mo. Ngayon, baliktad ng sitwasyon. Siya nasa piling ko ngayon. Lahat ng kahilingan niya, ibibigay sa kanya. Imagine mo yung badirong kay kakain ka ng isang buong litson, hindi sasakit yung gawad mo. Wala ka ng kamatayan. Lalagpakan mo yung bulalo, badirkin, susupin mo yung mga bumbaro. Malakas ka, wala kang sakit, wala ka. Pero sabi ng Biblia, wala nang kamatayan doon. Wala nang karamdaman doon. Wala nang pag-iiyak doon.
Why? Kasi dinaig na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kaya anong kain mo, hindi ka naiiyak. Pagka kumain ka na masasarap, tapos yan gout. Tapos yan arthritis. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya manalig tayo at pupurihin natin siya palagi. Dahil sa Panginoon.